Yan, good morning guys. Ayan, nagbabalik po ang inyong coach na si Saray. So, ang itatakal po natin ngayon, yung sinabi ko sa aking personal account na Sara Aquino, kung ano ang advantages ng meron kang sariling Facebook group at hindi ka lang nakikipost. Ano yung pagkakaiba ng dalawang yan? So, madami akong ikukwento sa inyo kung paano ko nagamit yan. Kaya ko sinishare sa inyo ngayon. So, ang madami na akong agent na kumita using Facebook group lang. Hindi nag-ads, hindi nagbabayad ng ads, yan lang. So, yung nabuo kong grupo ng lupa for closed properties na madami ang naging benta way back 2022, 23, 22, 22, 23, 24, may mga agents ako na as in kumita talaga, yun lang. Kaya, kasi during that time, kahit sa groups lang talaga, makakakuha ka ng buyers. Even naman kung matyaga ka. So, itakil natin yan, not only for, ang purpose nitong tutorial natin is not only sa online selling, through digital marketing, through online, pati na rin po yung sa mga nagbablog-vlog dyan, mapapakinabangan nyo po ito. Kasi, ang Facebook group ay naka-hyperlink sa profile natin at bakit sinasabihan tayo na i-share natin ang post natin sa groups. Anong meaning nun? So, bago tayo magsimula, syempre, ito yung tutorial 2A. Alamin muna natin kung anong meaning ng Facebook group. So, ito daw isang virtual community. So, virtual, online community sa loob ng the mother apps, which is the Facebook, na nagko-connect sa mga members at nag-i-interact. So, almost the same din sa page, di ba? Pero magkaiba yung dalawang yun. Magkaiba ng usage, di ba? Kasi si group, hindi mo pwedeng i-run ng paid ads. Yun yung pagkakaiba ng dalawang yan. But in terms of usage, halos pareho lang naman din yan. So, pero may pagkakaiba na mas tututunan nyo into further details as time goes by. Kasi, ang group, napakadaling magpapopulate ng group versus sa page na kung hindi ka magraran ng ads or kung hindi ka magpa-follow-follow, hindi magpapopulate. Ang group, napakadali. Napakadali. May isa akong member, 179,000 na ang member ng group niya. 'Di ba? Ganun kadami. Ako na nagturo sa kanya. Sa akin na pinakamadami 29,500. Sa kanya 176,000. Yan. Shout out sis Ayan. Yun. Kailangan natin malaman. Siyempre, kailangan yung lahat tayo magsisimula lagi sa A. Anong meaning ng mga pinagsasabi natin dito? So, yun po. It's a space for discussions, yan, sharing information and building relationship with like-minded individuals. Bakit like-minded? Iisa ang gusto nyo, di ba? So, doon pa din nagbe-bear yung ang title ng page ng group mo, di ba? Kasi kung ano yung title ng group, doon pupunta yung mga gustong sumali. Yun po ang meaning niyan. So, palaging may connection, anong titulo, para malaman kung anong category, anong klaseng industry yan, anong klase yung, let's say ako, ang groups ko, dati buy and sell and marketplace lang. Ngayon, dinagtagan ko na ng bloggers forum. So, ibig sabihin, open na doon sa group na ako ang owner, magtanggap ng mga blogger. Diba? Kasi, ang kasunod niyan, parang, minsan nagre-react, ano ito? Para lang ito sa lugar na to, para lang ito sa mga produktong ito, bakit may nagpo-post ng ganito? Guys, pwede mo yan pwede mong gawa ng tag, lagyan ng restriction para hindi makapasok, para ma-reject yung mga nakikipost ng hindi related doon sa kung ano yung gusto mo na maging membro ng grupo mo. Yan yun. Building, community building. Ayan, groups foster a sense of community by bringing people together who share common interest or goals. So, iisa ang gusto nyo. Kaya, halimbawa, ang nilagay mo doon is, ang product lang na nandito ganito, tapos may nakasali. Sasabihin mo rin doon na, ay, hindi ka pwede sumali dito, hindi na ibang produkto kung hindi ito lang.
or ibang topic. Ito lang dapat ang topic. So, yan. 5 minutes na. So, magbibin na tayo. Thank you.